Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng News 5. Title, Walang Kontradiksyon. Nilinaw ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na hindi ginamit ni President Bongbong Marcos ang salitang naaresto kaugnay sa pagharang kay Saldico sa Czech Republic. Kasunod ito ng paglilinaw ng Department of Justice na hindi angkop ang salitang naaresto dahil walang arrest warrant laban kay Ko sa Prague. Ito ang paliwanag ni Auntie Claire. Ayon na rin kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez. To clarify, Saldico's liberty was indeed restrained due to lack of proper documentation. For analogy, it's similar to a situation in the airport where the person arrives and immigration denies entry or exclude the person. There is deprivation of liberty to a certain degree na wholly due to immigration concern. Yun ang pahayag ni Auntie Claire. So, in a way, sinasabi niya na hindi nag-fake news ang Pangulo dahil hindi niya sinabing na-aresto, kundi sinabi lang is na custody. Tinignan ko yung pahayag ng Pangulo sa kanyang Facebook page, na kinote ito ng GMA News. Ito yung post ng GMA News nung mainit pang balita. GMA News, nahuli na si Saldico. Kinumpirma ni Pangulong Marcos Jr. na nahuli na si Saldico at nasa kustodiya ng Czech authorities. So, kinote nila ang post ng Pangulo. Pag-aralan natin isa-isahin. Sabi ng Pangulo, he, meaning si Saldico, he is now detained. Take note of the word detained. He is now detained in Prague after crossing into Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. Okay. Ang pagkakaalam ko, arrest and detention, mauna muna yung arrest bago ka ma-detain. Mas mabigat ang detain, kaysa yung arrest. Kasi yung arrest, anybody can be arrested for suspicion something. Kaya lang after questioning pag wala kang kasalanan, after your arrest by the police or by anybody, you will be set free. Yun ang pagkakaintindi ko ng arrest. Ang na-detain, hindi ka madidetain kung hindi ka na-arrest. Kaya ito, palusot na naman nila na custody daw ang ginamit. Klarong-klaro doon sa post ng Pangulo, Saldico is now detained. But anyway, alam naman natin, ganyan talaga sa Auntie Claire, marunong magpalusot. So, ang sinasabi ng DOJ, hindi na-aresto, hindi na-detain si Saldico. So, contradiction doon sa post ng Pangulo na Saldico is detained. Totoo, ginamit yung kustodiya. Kaya lang, bakit ginamit din yung detain? Ibig sabihin nito, pataka-taka, pabigla-bigla ang palasyo sa pag-announce ng isang bagay na hindi pa nila klarong na-verify. So, lesson learned dyan is, pwede ba palasyo sa sunod? I-verify nyo muna. Kaya pala, si Attorney Guanzon, sinabi niya na nakakaya, billion-billion ang confidential intelligence fund ng Office of the President
hindi man lang binerify yung informasyon bago i-post. So, sabi ni Attorney Guanzon, baka naman hindi sa intelligence na punta yung pundo, kundi napunta sa bulsa ng mga buhaya. Oh, so, whatever. So ngayon, restricted ang movement ni Saldico? Ganun ba yun? Hindi siya masyadong nakakagalaw? Hindi siya nakakulong? Hindi nila maklaro eh. Ako mas naniniwala ko sa pahayag ni Saldico, pahayag ni Attorney Roque na hindi na-aresto, hindi nakadetine si Saldico, walang problema sa kanya at parang mag-a-apply na siya ng asylum dyan sa Czech Republic. Kaya malaking kuryente, malaking sunog, malaking kahihiyan ito, pabigla-bigla na mag-announce sila ng accomplishment, nahuli na daw Saldico, na-aresto, na-detine, yun pala, iba ang tunay na pangyayari. So, salamat. Magpasalamat ako kay Attorney Harry Roque na nagbibigay ng tamang impormasyon sa kalagayan ni Saldico. Sana, ulitin ko, sana totoong naaresto at nadetine si Saldico at mapabalik na sa Pilipinas. Kailangan ang katotohanan, malabo pa yun. Dahil mag-undergo pa ng masusing proseso ito. Kaya yung sinasabi ni Secretary Junvic Rimulya na 3 weeks lang, mapabalik na, suntok sa hangin yun. Isang, isang kapalpakan, isang kuryente na naman sa isang secretary na tumutulad sa Pangulo na announce ng announce, yung pala walang masyadong basihan yung kanilang sinasabi. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang atop sa natagaan namo og yero. Ang utangan lang og silop yan. Isa pa sapaw na lang. Gisapaw-sapaw na lang. Ug karon mo na niya ang yero nga among ginahatag. Mga silipin mo ito. Siling-siling na niya mong yatot nakuha na. Nakuha. Tungod sa pagtabang sa atong Karon humanagid sa pag-atop. So nalipay gid si ante nga napulihan na tong iyang atop nga mga silupin lang. salamat sa nagtabang sa seni nga nakatok ko. Salamat sa Ginoo nga sa diyamit sa tao. Oh, ante. So pila na di ante katuig ang inyong atop nga kining mga silupin lang o mga yero. Kape na 20. Kape na 20 katuig. So dugay-dugay na gyud. So salamat kayo ante. Wala among trabaho kay tungod sa mga tigulang nami. Nga senior na gani. Ay.
So wala na mo'y trabaho ni tatay. Wala trabaho na mo. Oh, salamat kay ante.